Magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today's vlog mga kababayan, ang ating vlog ay about sa ating ubas. Katulad nung last time, di ba, nag-duty tayo sa strawberry. Ngayon naman yung ating tututukan yung ating mga ubas para sa next fruiting season ay magkaroon tayo ng maraming bunga. Kasi yung ating mga ubas ngayon ay na-stress sila sa ulan, tapos nagka-fungus yung iba. Kaya for today mga kababayan, samahan nyo kami na ayusin natin yung ating mga ubas. Kaya tara na. Ayan, bali na sa ilalim na tayo ng ating mga grapevines. Medyo na-stress po sila sa ulan. Pero yung mga ibang puno, may mga fruits sila. Ayan, katulad niyan. Kaso hindi ganun kaganda yung mga bunga nila. Kasi nga ay binugbog din sila ng ulan. Tapos sa baba, ayan, medyo madamo. Hindi pa po kami nakakapag grass cutter. Kasi talaga pag tag-ulan, hindi kami nagdadamo sa ubas. Para may kasabay silang magsipsip ng basa ng tubig ulan. Para hindi sila magka-fungus. Pero ilan po sa ating mga ubas ay namatay yung puno. Parang meron pa akong nakitang isa. Ayan siya. Bali ito siya. Ikakat na po namin yan. Pero may usbong pa siya sa baba. Tignan po natin kung makasurvive pa po yan at gumanda. Tapos ayan po yung result ng mga bunga nila. Kaya hindi talaga advisable magpabunga ng tag-ulan. Kasi may ano po sila. Hindi good quality. Tapos nagkaka spot na black yung mga bunga nila. Bali mula kaninang umaga yan na po yung tinatrabaho namin. Ayan si Bay. Pinaparemove ko po lahat ng mga dahon na unhealthy. Tsaka yung mga affected ng fungus. Tinitira po yung mga healthy lang. Ito po yung mga ubas natin sa aerial view. Ayan siya. Bali nakakit lang ako sa bakod. Karamihan po ay unhealthy sila. Pero meron pa po mga vines na okay sila. Kaya yung ititira natin. Kasi kaninang umaga nag-monitor na ako. Kaya yan po yung ating papabungahin sa next season po. Sana magbunga po sila ng marami. Katulad po dito kung napapansin nyo, ayan, medyo healthy yan. Pero napakarami yung sungot or yung mga side shoot. Kaya tatanggalin po natin yan. Ayan po yung ating mga inaayos. Bali yan po pag medyo may red tip siya na ganyan tapos medyo mahaba yung usbong niya ay magiging healthy po yan. Bali tatanggalin lang po natin yung mga side shoot para mag-focus sa pinaka main branch or tinatawag na fruiting vine. Bali yan po yung ating tinatanggal, itong mga tendril na yan, tapos itong mga sungot na to. Kasi nakikiagaw lang sila sa nutrients ng pinaka main branch. Bali, ang ginagawa po natin ngayon ay shoot thinning. Tinatanggal natin yung mga side shoot na unhealthy. Tsaka nagbabawas na rin tayo ng mga dahon-dahon na matatandang dahon. Sa bansang Australia, ayan, madalas ginagawa yan. Pag may mga flowers na yung kanilang mga grapes, pag sobrang daming shoot, tinatanggal talaga nila para mag-focus sa bunga at sa mga fruiting arms. Para healthy, tapos good quality sila. Ngayon naman ang ginagawa natin kahit wala silang bunga, nag-shoot thinning tayo. Removing na itong mga side shoot para maging healthy ang ating mga gagawing fruiting arms sa next season. Siguro magpo-prune tayo by December. Kung hindi pa pwede yung ating mga ubas na pinapagandang fruiting arms, ay by January or February na noon. Sakto, summer noon yung harvest niya. Bali, ito po yung namatay na ubas nung nakaraang tagulan. Mukhang hindi niya po nakayanan yung baha, kaya nagkapunggus siya. Bali nagtira pa po kami kasi meron pa siyang usbong, baka maging healthy pa yan. Pag ang inyo pong ubas ay naglabas siya ng shoot na ganyan, kahit medyo payat ay may pag-asa pa po yan. Apply lang tayo ng fertilizer at tataba po ulit yan. Yan, di ba, ang ganda. Ang last vlog natin, ayan po yung ating inayos, yung ating mga strawberry. Ayan, medyo healthy na sila. Ayan sila. Nakakatuwa sila. Ang bilis po nilang mag-runners. Ayan. Yung iba na hulog na po yung mga runners nila. Ayan, oh. Kailangan na rin saluhin. Ganun po kabilis ang strawberry.
Kaya available po yung mga seedling niyan end of November or December po, napakarami na pong available. Yan. Lalabas na po ng ugat, yung iba nakabaso na. Kaya ganun din po sa ating mga ubas din, kailangan talaga mag-shoot thinning. Tapos pag may flowers na sila ay nagtatanggal din tayo ng mga flowers. At pag sobrang kapal ng bunga ay binabawasan natin para magkaroon ng spacing at maging healthy sila. Pero kung nagtanim ka lang tapos hinayaan mo, ay for sure yung mga bunga niya ay maliliit din. Pero kung inaalagaan natin sila ng ganyan, ay good quality na bunga po ilalabas nila. Lalo na ngayon, medyo madalang na lang ulan, ay gustong gusto po ng ubas. Kaya the best ang ubas kung mainit po ang area natin tapos upland siya, hindi binabaha. Ang katulad po nito, napaka healthy na niya. Lalo na pagkatapos natin nag-shoot thinning ay mag-apply tayo ng fertilizer sa kanila para tumaba agad sila. Tapos maglalagay na rin tayo ng fungicide, yung tinatawag na P1845 or yung Dietin45, para kung meron pa natitirang sakit ay hindi na kumalat. Basta spray tayo after natin mag-shoot thinning. Pwedeng mamayang gabi or kinabukasan. Pero mamaya ay mag-apply kami ng 1414 synthetic. Pero pag tag-araw na yan, magpupulot na kami ng cow dung or carabao dung. Ilalagay natin sa mga puno-puno nila para buong taon ay healthy ang ating mga ubas, di ba? Ito po ng mga bunga nila, ayan o. Siguro pag nahinog to, ibibigay na lang po natin sa alaga natin mga matchin. Ayan, sila muy-muy tsaka sila onay. Ito po yung mga branches na sign na hindi sila magiging healthy. Ayan, katulad niya, no? Wala na silang usbong. Bali, ayan po talaga yung nire-remove natin na hindi na kailangan. Pag kinat mo po ito, ayan, mamaya ko na i-cut. Sobrang taas po kasi niya. Kung makikita nyo siya, yung mga dahon niya, parang may mga powdery, ayan, tinatawag na orange mildew, powdery mildew, ay sign na may sakit yung ating mga ubas. Kailangan talaga i-remove to para hindi kumalat sa ibang mga vine. Kaya mag-i-spray tayo ng Dietin45. So, ganun lang po, napakadali lang. So, ganun lang gagawin natin sa ating mga ubas. Ayan, best time na mag-shoot thinning para maging healthy sila. Pwede rin kayo mag-apply ng nitrogen lang, yung tinatawag na urea. Pero kasi yung 1414 complete na po yan. Kaya okay na yung 1414. Sana magawa nyo rin sa inyo kanya-kanya mga tahanan para sa next season ay magkaroon sila ng maraming bunga. And then bago po tapusin ang vlog na to, nais ko pong i-shoutout sila mom and sir. Ayan, galing sila sa mini farm from San Fernando, Pampanga. Thank you po. And then sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nanonood, sila Ma'am Oria Kilit, sila Sir Ali Del Rio, Ma'am Gloria, Sir Danny Agpalo, ay mag-iingat po kayo lagi dyan. And then kung bago ko lang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami, mapa-educational vlog, pork picking, ayan, mga pasyal sa mga ibang farm, vegetable picking, ay makasama namin kayong muli. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.